Magandang araw mga kaibigan. Ito, talagang hindi mapigilan ang pagsikat ni BP Sara sa buong mundo. Halos lahat na ata ng foreign media pinag-uusapan siya. Ang dami ko nang napanood. Kanina yung hindi naman Al Jazeera, nakalimutan ko. Somewhere sa Middle East ata yun. Kasi yung pangalan parang Al Jazeera. And then, marami pa ito. Isa sa mga malalaking network, WION, W-I-O-N, sa India ata ito, Pakistan. Ito, pakinggan natin. Inggit na. Si Risa Hontiveros nito. Hindi siya napapag-usapan globally. Si BP Sara, malayo na ang narating. Of the Philippines, Sara Duterte, has announced her presidential bid. Duterte declared that she will run for the presidential office in 2028. This sets the stage for a high-stakes political showdown in the Southeast Asian nation of 116 million people. Mga kababayan, My countrymen, let us bring back the courage and devotion for God, for the nation, and for every family and Filipino people. I am Sara Duterte, and I am running as the next president of the Philippines. Duterte accused President Ferdinand Marcos Jr. of Bongbong of corruption and betrayal, saying that he failed to honor commitments made during their short-lived alliance, which led them to a landslide victory in the 2022 elections. Under the Constitution, the president is limited to a single 6-year term. Hence, Ferdinand Marcos Jr. cannot seek re-election. The announcement comes just days before her father, former President Rodrigo Duterte, is scheduled to begin a pre-trial hearing at the International Criminal Court over crimes against humanity tied to his controversial war on drugs. Critics call her move a big risk, adding that Duterte maintains a strong base in her family's southern stronghold of Mindanao. Independent opinion surveys rank her as a strong contender in the 2028 race. Yan. Okay, so basa tayo sa mga comments ha. It's Gilbert Jimenez. It's the eagle is spreading her wings. Ode Rakiren. One can best understand the Duterte leadership by visiting Davao City, one of the best cities in Southeast Asia. Agree ako nyo. Tagal na kaming nakatira sa Mindanao. 1985, dumating ako, na-assign ako na Mindanao, dala ko ang pamilya ko. Naabutan ko yung Davao na yan na napakagulo. 1985. Kailang nung umupo si then Mayor Rodrigo Duterte as OIC Mayor dahil katatapos lang ng EDSA, kitang-kita ko ang transformation ng Davao City na dating napakagulo. Ngayon, isa sa pinaka-peaceful and progressive and cleanest city sa buong bansa and even Southeast Asia. Second cleanest city in Southeast Asia next to Singapore. And even in the world, Davao ranked number 53 out of 300 cities evaluated, sa most peaceful cities in the world. Number 53 ang Davao City. Kaya makikita mo ang Duterte brand of leadership. Bisitahin nyo ang Davao. Grabe ang debt free. Walang utang ang Davao City. Sa ngayon, sinimulan ito ni Mayor Sara nung naging mayor siya, dati may utang. Kasi halos lahat ng LGU umuutang. Kung may mga project sila, umutang. Bayaran. Sa kanya, ang kanyang prinsipyo is, kung ano ang meron, yun lang ang gamitin. So, yung 3 terms niya as mayor ng Davao City, unti-unti nabayaran niya ang utang ng Davao City. Ngayon, pinagpatuloy ng kanyang kapatid na si Baste
walang utang ang Davao City. Oh, tingnan nyo ngayon, dumating yung mga modern buses nila. Wow, sakap sumakay nun ha. Nakakasakay lang ako noon pag punta ko sa ibang bansa sa noong December. Yung kami sa Hong Kong, wow, gagandang mga buses nila doon sa US. Ganon. Ano pa? Ang daming nakakaingit sa Davao. Yung good governance, malinis, disiplinado ang mga tao, yung hospital care, health care, grabe. Subukan yung magpa-hospital sa Davao. Kahit hindi kayo taga Davao, wala kayong gagastusin ni Kusing. Dahil nung mayor pa si Mayor Sara, sinimulan niya yan, yung free healthcare, pinagpapatuloy ngayon. Nagtulong-tulong pundo ng Davao City, pundo sa opisina ni BP Sara ngayon, kay Congressman Pulong, may pang-apat na congressman ngayon sino ba yung party list? 4 na opisina nagtulong-tulong. Malaki ang budget nila, kaya pagkaswerte ang taga Davao. And even, ulitin ko, hindi taga Davao, marami na akong nabasang comments, testimonies. May isa pa nga dyan, 1.5 million ang kanyang, hindi siya taga Davao from neighboring province siya. 1.5 million ang bill. Nag-alala siya, paano niya bayaran. Nung palabas na siya, don't worry, huwag kang magana, bayad na yan ng Davao City. Wow! Hindi siya makapaniwala. Tapos, nung lumabas siya, may baon pa siyang gamot. Yan ang pangako ni BP Sara. Aayusin niya ang maling nagawa niya dahil tinulungan niya, siya ang nag-endorse kay Bongbong Marcos na magpresidente. Ngayon, nakita niya gaano kahirap ang bansa. Kaya gusto niyang bumawi. Kaya sabi niya, ako, si Sara Duterte, tatakbong presidente sa 2028 para kung ano ang pagkakamali ng administrasyong ito, aayusin natin. What a promise. May pag-asa pa itong bayang ito, mga kaibigan. Magkapit-bisig tayo pagsuporta kay BP Sara sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mong natagot og yero. O karon humanagid sa pag-atop o maayo na gid nga ta. Managyod sa pag-atop. So, managyod. Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulangon wa gyud mi nakapalit og yero. Kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag-o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay. Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin ug dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga among balay.
Oo. So pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa nilisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kayo. kaayo.